Ito yung part na to na kung saan tuwing Monday nagkakaroon dito ng flag ceremony. Ito may free wifi pa nung araw. Ewan ko ngayon kung gumagana pa rin siya yung free wifi. Ito yung Capitolio. Pero sa ngayon kung mapapansin natin, nakano na siya, nakatali na yung paligid niya. So ibig sabihin, hindi na Please siya subscribe Kuya Isko Official. sa City Hall ng Maynila. Ito yung ating part 1 ng video. Ipapakita ko na sa inyo kung ano ang kalagayan ng buong Maynilaan bago pa man umupo ang ating bagong mayor, Mrs. Co Moreno. Ayan, nakikita ninyo yung City Hall. Ayun yung orasan ng City Hall. Oh. So nasa likod tayo or actually harap ito kasi nandito yung entrance. So ito naman yung SM Manila. Yan yung SM Manila. So ngayon, iikot ko kayo dito sa buong City Hall at sa area dito para may pakita ko sa inyo yung kalagayan dito sa paligid ng Manila City Hall. So ito yung ating part 1 video, kaya please sa ating mga video upload, paki-like and share ng mga video natin para masubaybayan ninyo yung mga video ko dito sa buong Maynilaan. Kuya Isko Official po and Gwapong Bihero TV. Ito po ang vlogger ng Maynila. So let's go, samahan nyo ako, ikutan natin tong buong City Hall. Tara! Alright, ayan o mga kuya, mga taga Maynila. So ito na yung first video natin. Ayan yung SM Manila. Ayan yung City Hall mismo. Ayan yung orasan ng City Hall. Oh, kung saan yan yung isa sa palatandaan dito sa may syudad ng Maynila. So iikutan natin para may pakita ko sa inyo itong first video natin, yung part 1 video natin, itong kalagayan ng paligid ng City Hall. Okay, let's go mga bihero, mga kuya. Okay, so ayan. Ito yung pinaka harap ng City Hall, no, mga bihero, mga kuya, mga taga Maynila yan. So actually, dati pa naman is ganito na talaga yan, malinis naman din. At siyempre ang sabi nga ni Isko Moreno is talagang pag siya ay nakaupo lilinisin niya ang buong Maynila. Siyempre especially yung City Hall. So ito yung entrance or pinaka main gate ng City Hall, no? Harap siya ng SM Manila. So itong side na to, puro parking ito dito sa araw ng Monday to Friday or sa office hour. Yan, itong side na to, kaya punong-puno ng sasakyan dito sa areang ito. Magkabila po yan, hanggang doon. So, ngayon, iikot lang tayo dito, mga kuya, no? Mga taga Maynila. Iikot lang tayo. At hindi tayo papasok ng City Hall dahil sarado po yung City Hall. So, sa susunod na mga video natin, kasi part-part po itong gagawin natin, ipapakita rin natin sa inyo yung loob mismo ng City Hall. Kaya abangan nyo po yan. Lahat ng sulok dito sa Maynilaan, so, papakita natin. So ito lang po ang kalagayan ng City Hall dito sa paikot. Yun yung pinaka playground nila dyan. So bagpos hindi na nga masyadong nagagamit din, no? Kaya medyo talagang sinasabi nga ng ni Yorme ay talagang dugyot na ang Manila. So ganun pa man. Kaya ito ipapakita natin sa inyo ngayon yung tunay na kalagayan, kung ano ba talaga ang tunay na kalagayan ng Maynila. So ito po yung pinakalikod. Kaya siya likod dahil wala pong entrance dito. Puro although may tao yan, pwede dumaan yung tao dyan pag office hours. So parang pinaka-backdoor kasi yung pinaka-entrance niya is yun yung nasa harap ng SM City, Manila. So ito yung pinakadulo ng Top Avenue. So dito naman, ginamitan natin ang sasakyan yung pag-ikot, no? Kasi nga malayo pag lalakarin natin. So dito kung natatandaan ninyo mga bihero, mga kuya, ito yung KKK na kung saan yan, yun yung area na yan. Ito yung KKK na kung saan ito yung unang-unang nilinis na Isko Moreno. Mayroon niyang fountain dyan. Maganda siyang tingnan. Kanya nga lang sa ngayon mukhang di natin alam kung gumagana pa yung fountain. Kaya sa mga susunod, iikot tayo ng gabi para may papakita din natin sa inyo
yung kalagayan o yung situation. So ito po yung paikot ng City Hall. Yan, ito yung eskwelahan dyan. So di ko alam kung makakapasok tayo ngayon dito sa loob ng may fountain na ito kasi nga araw ng Sabado. Pwede naman din pala. Kanya nga lang, bawal siguro yung motor. Kaya lang, gagawin na lang natin, lalakarin natin. Okay? So, ito po yung situation dito sa may Manila City Hall. So, ito yung eskwelahan ng UDM, yung University of the Manila. So, ngayon, siguro sa situation dito, magpapark lang tayo saglit dahil lalakad tayo dyan sa may lugar na yan. Kaya gagawin natin, i-park natin yung ating motorsiklo. Okay? So ayan no, yun yung UDM. So yan yung KKK. Yun yung munisipyo or City Hall. So punta tayo dito sa loob ng KKK para makita natin kung ano yung kalagayan dito. Dahil nung pinagawa ito ni Yorme, magandang pasyalan ito at malinis. So kaya titingnan natin ngayon kung ano na ang situation or ano na yung kalagayan. So yan, actually marami pa ring mga nakatambay, pumapasyal dito. Marami pa rin. Pero pasukin natin mismo sa loob ng playground na ito. So ayan no mga kuya, mga bihero. So sana ipaki-like and share ng mga video yung upload natin dahil ito yung ating first video para may pakita natin sa inyo yung mismong kalagayan or situation dito sa may Manila. Ayan yung SM, no? SM Manila. So dito iikot tayo. Right? Okay. So ayan. Yan, kung matatandaan ninyo, ito yung isa sa pinaka una na pinaayos ni Isko Moreno dahil dati napakapangit nitong lugar na ito. So bagkus nakikita natin ngayon ay okay naman dahil na-maintain yung kalinisan, kaayusan, pero hindi lang masyadong malinis talaga dahil parang walang nagwawalis, di ba? Pero yung situation na-maintain naman kasi naging garden siya. So, yung building doon, pupuntahan natin mamaya para may pakita natin sa inyo kung ano na ang situation. Kasi, yun yung isa sa una na pinagawa din ni Isko Moreno na building. Ayan. So, mayroon pa nga ditong free wifi noong araw, noong panahon ni Isko Moreno. Ayan. So, maraming namamasyal dito. Actually, ito yung side na to. Ito yung part na to na kung saan tuwing Monday nagkakaroon dito ng flag ceremony or ng dito sila nag-iipon-ipon yung lahat ng empleyado ng City Hall para mag-attend ng flag ceremony. So ayan yun yung kalagayan. Ito may free wifi pa nung araw. Ewan ko ngayon kung gumagana pa rin siya yung free wifi. Yan, lahat po ng street niyan sa Espanya mayroong mga free wifi. So di natin alam ngayon kung gumagana pa rin. Okay, so punta natin dito sa area na to. So ayan, kung makikita natin, marami pa ring nag-i-standby dito dahil nga malamig yung lugar at malilim dahil nga siya ay maraming puno-puno. So ganun pa man, at least na-preserve pa rin yung pinagawa ni Yorme or ni Isko Moreno. So, right. Ayan, yun yung situation. Kung nakapunta kayo dito nung mga unang-unang panahon na hindi pa nag-mayor si Isko Moreno is hindi po ito ganito. Hindi po siya pasyalan kasi dati ang daming nakatambay dito, ang daming yung mga natutulog lang. Ayan, ang dami rito. So, ito yung isa sa pinagawa ni Yorme. Yan, itong may tawag dito, kaya lang hindi ko kasi nasundan dati yung pagpagawa nito. Dahil hindi pa ako nagbablog sa
Maynila. Yan. So ayan, kung tawagin is yung building na to is ito yung Kapitolyo. Yan, Kapitolyo. Pero sa ngayon kung mapapansin natin, nakano na siya, nakatali na yung paligid niya. So ibig sabihin is hindi na siya nagagamit or hindi na siya gumagana. Yan, no? So naka-close na siya, sa madaling salita. Naka-close na siya. Ayan, no? So Kapitolyo, yan yung nakalagay. Ayan, Kapitolyo. So hindi na siya gumagana. So sa panahon kasi ni Isko is isa sa pinakasentro ito. Kaya medyo nung binuksan niyan, nung panahon na pinagawa ito ni Isko Moreno, ay talagang medyo nagkaroon ng opening, no? Dito sa nasabing Kapitolyo na ito. Okay, so ayan. So balik tayo doon sa may playground, doon sa may kikiki, para doon tayo mag outro, ika nga, no? So yan, at least na ipakita ko sa inyo yung ating first video na kung saan ang laman is yung mismong City Hall mismo or yung mismong harap ng City Hall para alam niyo kung ano na ang situation sa ngayon. Para sa mga next video natin, pag nasubaybayan ninyo yung mga upload natin, ay makikita ninyo kung anong pagbabago. Yan. So yan, dito maraming naka-standby na ambulance. So ito pong harap na ito is, kung tawagin is, ito yung KKK. So doon tayo sa labas ng KKK. Okay? So ikot tayo dito mga kuya, no, mga biyahero. Ayan, may nakasulat, medyo mahaba. Kartilya ng Katipunan. So KKK. Ang buhay ng walang banal at marangal na layunin ay halos walang pakinabang at malimit na pabigat lamang. Yan, medyo mahaba, marami yung babasahin natin, kaya basahin nyo na lang sa video natin. So ayan, no, yan, daming plug kasi nga tawag nito, mag-June 12 kaya nga ngayon Independence Day, kaya maraming plug na ngayon kahit saang lugar. So yan, ito na yung KKK. So kung tawagin is KKK, kung ano yung meaning ng KKK, sige nga, paki-comment ninyo sa ating comment section kung anong meaning ng KKK, kung talagang Pilipino ka. So alright, ayan. So ito yung sinasabi natin kanina na nandoon tayo dumaan. Ito yung fountain na kung saan ginawa ni Isko Moreno, na gumagana ito sa gabi is maganda siya. May ilaw, may music, sumasayaw yung tubig. So may fountain ito. So sa ngayon, naka siya, nakakulong. Oh. So di natin alam kasi hindi pa ako napapadaan ng gabi dahil pinagpagana lang ito sa gabi. So di natin alam kung ito ay gumagana pa. Kaya abangan ninyo yung ating mga video sa buong Kamaynilaan sa 10 oras ng gabi. So ayan, KKK, no? So yan po ang situation or kalagayan dito sa Manila, na kung saan ito yung ating first video at unang video, part 1, ay naipakita ko sa inyo yung kalagayan dito sa may mismong City Hall ng Maynila. Alright mga kuya, ayan na nga, no, at nakita nyo na, ito yung KKK, yan yung mismong City Hall ng Maynila, na kung saan ito yung pinakasentro ng buong Maynila. Itong mismong lugar na ito, na kung saan nandito yung City Hall ng Maynila. At yan yung City Hall na yan yung mga nakikita lagi natin sa mga payagan, kung saan-saan, yun yung relo na yan. So ang time natin is 11 ng umaga. So itong KKK na to, ayan, kung mapapansin natin, yan, yung dito niya, ayan, medyo marami ng ayan, oh, maano na siya, matawag doon, madulas na, yung malumot na, malumot siya. So pag medyo mabasa-basa yan, madulas yung simento.
Kaya kikita nyo yan, napakagandang pagkagawa talaga niyan. So, nung panahon ni Yorme yan, talagang pinupunasan yan, pinapakitab. Talagang, kumbaga, kinukuskus para kumintab yung mga damit-damit yan, yung mga aparato niyan. So, yun lang po. Yun po yung ating first video dito sa lugar ng Maynila na kung saan nandito tayo sa sentro ngayon. At abangan yung mga susunod nating video. Sana po, paki-like and share ninyo ng mga video natin. At para mapanood ng karamihan na kung saan yung mga gustong makita yung buong Maynila, gustong masilayan yung buong Maynila at makita yung pagbabago ng Maynila at yung dating Maynila. So yan po ng mga kaibigan, mga kuya. So titingnan na lang natin sa mga susunod kung ano yung magiging improvement. So kung ano yung magiging mapaganda pa dito. Kasi talagang maganda ito dati, ako na nagsasabi. Kung makikita nyo po dati yung tawiran dyan, yung overpass dyan, na vlog ko rin dati yan, talagang parang mall yan nung panahon ni Isko Moreno. So yan, Kuya Isko Official muli, and Gwapong Biyahero TV. At syempre yung ating Facebook account, Charles Francisco. Please like and share and subscribe yung ating mga channel. At syempre huwag kalimutan, i-share yung mga video para mapanood ng ating mga kababayan. So yan lang po, mabuhay po ang lahat at mabuhay ang Maynila. Bye-bye po, bye-bye, bye-bye. Hanapin si Gwapong Biyahero, Kuya Isko, Charles Francisco. Laging tatandaan, hindi ka iiwan.